Mikey Williams, posible na raw matuloy dahil magbabalik na pala ang dating team manager na si Jacob Lau at siya pala ang isa sa mga dahilan kaya nakakapag-operate ng maayos ang Converge. Siya din ang malupit na naikipag-negotiate at kumumbinse kina Alex Stockton, Justin Arana, kaya pala pumayag na rin si Shawnee Winston sa alok ng Converge at yun daw ay dahil sa nagbabalik na team manager na to. Siya rin kaya ang makakapagpakumbinse kay Mikey Williams. Abra Weavers, posibleng maging guest team sa PBA at ayon nga sa isang sports analyst na good move to kapag nagkataon dahil may laban daw ang Abra hindi lang sa MPBL kundi sa PBA din. Tara! Kinumpirma ng Converge admins na ibinalik na ng Converge management si Jacob Lau bilang team manager. So totoo pala talaga ang mga rumor noon na nag-aaway-away at nagkakasibakan daw sa pagitan ng mga opisyales. Bali bunga yan ng mga iba't ibang desisyon para bagandahin ng team. Halos alam naman ng lahat na ang Converge may 3 boss at may 3 pinanser. Hati-hati nilang mga gastusin dyan mula sa pagpapasahod hanggang sa expenses na sinisingil ng PBA. Kaso nga lang, nagkaroon ng pagkakalabuan nung hindi nasunod ang ideya ng pagkuha ng mga players. Mabuti na lang talaga at wala masyadong nabago sa roster nila ngayon. Kapansin-pansin din na simula nung umalis si Jacob Lau, may nangyayari ng kakaiba sa team. Gaya nung pinamigay nila ang legit na shooter na si Jordan Heading at muntik pang mawala sa kanila si Shawnee Winston. Pero after na kinuha pabalik si Jacob Lau sa Converge, biglang pumayag na si Shawnee Winston sa Converge deal. At ayon pa sa Converge sources na si Jacob daw ang main na naikipag-negotiate sa mga players. Pagdating naman sa negosasyon ng players si Jacob Lau din, ang inaasahan na maikipag-negosasyon kay Mikey Williams. Sa SGA nung napapayag nila si Mikey, kasama pala ni Charles Tew si Jacob Lau doon para makapaglaro si Mikey sa kanila. At sana ito na ang solusyon ng matagal ng pagkaudlot ng karera ni Mikey sa PBA. Total ang rights naman niya ay nasa Converge at going 36 na si Mikey kaya dapat lumaro na lang siya sa kanila. Ang negosasyon ay depende sa estado ng performance, edad at stability. Ganun nila ginagawa ang deal. Hindi nila binabase kung high profile ka ba na player. At si Jacob Lau, sanay na sa mga ganung bagay. Siya rin ang inaasahan na makakapagpapayag kay Mikey ngayon. Si Mikey pala mga koys ay nasa US nagtitraining. Naghihintay pa rin ang deal na angko para sa kanya. Base kasi sa pagkakaalam ko, ayaw ni Mikey ng mga may malaking deal pero hindi naman for long term. Sana makuha ng Converge si Mikey para mas lumakas ang backcourt nila. With Mikey Williams plus legit centers nila, kaya pa rin nila maging contender team dahil sa mga piyesa na meron sila. Imagine niyo lang na paano kung magsama sa isang floor si Shawnee Winston at Mikey Williams. Si Shawnee Winston, nagkaka-average yan ng 16 points per game habang si Mikey naman na nagkaka-average ng at least 18 to 19 PPG under TNT noon. Di ang swerte pa rin ng Converge. Sana nga itong pagbalik ni Jacob Lau bilang team manager ay hudyat na hindi talaga magiging farm team ang Converge at lalaban pa rin sila sa palakasan ng roster. Lalo na napaparating ng PBA draft. What if kunin nila si DJ Venner or CJ Lane or si Dave Panopio para may legit guard sila? Lahat ng yan pwedeng mangyari dahil sa pagbabalik ni Jacob Lau. Abra Weavers ng MPBL magiging guest team na sa PBA? Lilinawin lang muna natin ang ideyang to ay isa lamang clamor ng mga PBA fans. Usap-usapan raw kasi ng Abra Weavers, mas lumalakas pa yun sa MPBL at kasing lakas daw nito ang Ross sa PBA. Marami yung talents at agresibo maglaro. Ang star player talaga ng Abra, si David Defonso na hanggang ngayon nagnanais na makapasok sa PBA pero wala nga lang may nag-o-offer kahit two-way player siya. Aminado naman din ng Abra na si Dave talagang nagdala sa kanila sa playoff contention. Matinik, masipag at face of the MPBL nga raw ang tawag sa kanya ngayon na nagkaka-average ng 20 PPG. Of course, MPBL naman yan. Pagdating sa PBA, magiging ibang usapan yan. Kapag totoo ang Abra na makakapasok sa PBA, totoo rin kaya na may laban sila? Oo naman, kung ang opponent nila Terra Firma or Blackwater. Pero kung laban sa mga biggest team sa PBA, hindi ako sigurado dyan. Pero ang pagiging guest team ng Abra sa PBA ay makakapagbigay benefits sa kanilang team mismo. Big experience to sa kanila at dagdag excitement din sa PBA. Yung alam mo na may ibang mukha na team ang papasok sa PBA tapos galing MPBL pa, itong unang beses na may mangyayaring ganun. At marami rin ang mag-aabang niyan para talaga masubukan kung hanggang saan nakakayahan ng mga taga-MPBL.